Ustads, ano pa yung mga primary concern niyo po? Bakit po, at ano po yung gusto niyo? Ang suggestion ko ho, ito i-limit natin itong objection kasi based on experience, ang objection, una, kumakain ng mas mahabang oras kaysa actual debate. Okay? Okay. Nakita yung observation ko ha. Supposing ang ating debate is only 1 hour, pag hindi marunong mag-control sa objection, ay aabot ng 2 oras. Bakit? Kasi wala tayong nakasit time na objection. Dapat ang objection mayroong limit, how many seconds. Kasi Yes. kung Sa PDE po, Ustads, kung nakita mo po yung mga previous debate, hindi naman tumatagal ng 20 seconds yung objection. Tsaka may decision agad. Isang objection lang, 20 seconds, pinakamahaba na yun eh. Tapos, magdidesisyon po si moderator dyan. Yun po yung sa PDA. Ayos lang ba sa yun? mag-sit ng talagang how many seconds. Yes, Kasi opo. mag-sit na how many seconds. May limit talaga. 20 seconds yung maximum lang ng objection. Ayos ba yun? Ang maximum objection, how many seconds? Tapos magde-decide si moderator. Ilan? Yan na? Ganon? Ayos ba yun? Ha? Raise your right hand. 3 seconds sa kulang, ang 3 seconds na objection. Pag sabi mo lang, objection, kakain ng 1 second yun. Kahit 20 seconds, Ustads. Kung magkasundo tayo, walang problema yan. 20 seconds objection, okay. Tapos, ang rules sa objection, dapat saka na mag-object kung natapos ang 1 minute sa sagot. Hindi. Ustads, yung sagot po natin, hindi po tayo 1 minute. How many? Pwede maximum 30 seconds lang tayo sa sagot. Hindi makukuha ang thought kung lang, kung 30 seconds. Para sa akin, doon ako sa mga 60 seconds ang sagot. Kasi hindi naman lang dito pabilisan magsalita. Ang atin dito, at least ma-share natin yung point natin. Pero yung 30 seconds, Pwede kahit 1 minute. Pwede yun. Okay, 1 minute. Ayan. Thumbs up na si moderator. Pwede 1 minute yung sagot. Tama. Okay, 1 minute. Okay. May condition ako sa objection. Papasok. Kasi nakita ko yung mga debate sa mga debaters. Ay nagsalita pa yung isa, nag-object na eh. Dapat, patapusin mo na ang 1 minute, na-consume na niya ang minute, after nagsalita siya 1 minute, total may timekeeper naman, saka na siya mag-object. Instead na magtanong siya, kasi supposing ako ngayon ang sumasagot, akong tinatanong. Pag nagsagot ako, Ganito, ikaw yung magdidesisyon ngayon, ako yung magtatanong. Halimbawa, may tanong ka sa akin. Uubusin ko yung 1 minuto, hindi ko sasagutin yung tanong mo, tapos doon ka pa rin, siyempre mag-o-object ka. Di ba? Bawat tanong mo, hindi ko siya sasagutin, pero uubusin ko sa pagsasalita yung 1 minuto. Hindi mo ba ako pipigilan nun sa gitna ng pagsasalita ko? hindi. Hahayaan mo ko kahit walang sagot doon sa tanong mo. Kahit yung mga sagot mo, nasisira yung argument mo, pero hindi ko sinasagot yung tanong mo. Okay, doon ako sa objection eh. Pag-object ko, yun ang dahilan, mag-object ako eh. Ikaw may sabi niyan ha? Sige. Live tayo. Kasi supposing ang sagot ay coffee, yung nagsagot ka, juice. Basta pabayaan kita. Kasi sagot mo yan eh. Basta yun yung sagot mo. Basta yun yung sinabi mo. Pagkatapos mong sagot, instant coffee yung hinihingi ko, nagsalita ka ng true orange, pabayaan kita. After 1 minute, saka ka mag-object. Basta yun yung sinabi mo. Okay. Sige. Oo. Tapos another thing, supposing, ano ang sagot ko? Siyempre, ang nagtatanong at nagsasagot, ang utak niya hindi pareho. Opposite. Okay? So, supposing ang sagot ko ay sa iyong paningin ay hindi tama. Baluktot yung sagot ko, sagot ko yun eh. Huwag mo nang pakialaman yung sagot ko. Yes, walang problema doon. Walang problema doon. Kasi ang kalabanan dyan. Actually po, wala tayong problema doon. May rules yan sa PDA. Ang ganyan. Ang ano lang natin, yung pinag-uusapan natin, yung time at yung kailan mag-o-object. So, doon sa categorical question naman, dapat munang masagot yung categorical bago yung paliwanag. Agree ka doon, Ustads? Oo.
Siyempre, alam mo yun eh. Another thing, yung sagot, supposing, sagot, yes or no, si categorical, magpili ako. At saka ingatan natin, hindi lahat ng yes or no, dahil mayroong mga tanong na pag sinagot mo ng ano, tagilid ka, sasagutin mo rin yung yes, tagilid ka, mayroong ganun eh. Example lang, naghawak ako ng itlog. Itlog, hinawakan ko. Itong itlog, basag, hindi. Basta hinawakan mo lang yan, bahala ka na dyan. Ha? Supposing, sabihin mo, nga itong itlog, basag ba o hindi? Sabihin mo, nandito sa aking kamay. Basag. Ha? Wala. Kasi, pag ko, hindi ko pa man binasag yun. Ustad, ano kasi yung tawag doon eh, basta yun yung sagot ko, wala ka nang pakialam doon. Oo. Pwede rin na kung anong pagsabot ni yes or no, Pero hindi ko sasagot ng kasi sabi mo nga, ang categorical question kasi. Ako muna, Ustad, ako muna. Sige. Kasi ako dito, Ustad, wala akong problema masyado sa rules, no? Alam po yan ng lahat ng nakadebate ko, mapagbigay po ako pagdating dyan sa rules. As long as fair siya, patas siya. And I know na, sabi mo nga, you are former East Day evangelist, gaya ng narinig ko. I know na aware ka naman siguro sa mga patakaran ng debate. No? Alam kong aware ka. Ako, di ako, kahit nga papabor pa sa'yo ng konti yan, hindi ako problema dyan. Basta, ano yan. Basta yan yung gusto mo, tingnan lang natin. Kasi at the end of the day, the end of the debate, yung panunuorin kasi dyan ng tao, kung tumindig ba o nagiba yung argument. Yan yung ano dyan eh. Yun ang punto ko. Ano pang gusto mo? Yun ang punto ko. Kasi ganito pag ang tinatanong ko, ang sinasagot niya ay baluktot, ibig sabihin hindi tama, hindi ako mag-judge sa kanya. Nga mali. Yung audience. Kasi ang audience ang mag-judge. Di naman ang audience ang mag-judge. So, mas gusto ko, tuwing tanong ko, ay hindi niya alam. Mas gusto ko. Mas sabihin hindi ko alam. Yung time kami ni Mr. Russia, nag-debate kami, lahat ng tanong ko, ang sagot niya, I don't know. Ambit, napanood mo ba siguro yan? Lahat ng tanong ko, ang sagot niya, I don't know, hindi ko alam. Pero, ganun. So, bandang huli, natanto ng mga audience na wala siyang alam pala. So, kung hindi niya alam, kung magsagot siya na hindi niya alam, it's okay. Kung bagang nagtanong ako ng pula, gusto kong sagot ay pula, ay puti yung sinagot niya, pabayaan ko lang. Yes, it's up to you naman kasi sa isang maginoong debate, it's up to you kung paano mo kasi wala naman talagang aamin sa atin dito. Kaya as long as may maitatayo pa, subukan mo itayo. Yun lang naman yung pinaka-objective natin, di ba? Tingnan natin kung sino yung pag-convince sa audience. Iwasan natin yung gusto mo i-clarify, I give it to you. Sige, ano pa yung gusto mo? Iiwasan natin yung pagsagot na hindi responsive, malayo yung sagot, hindi nasasagot, hindi natitibag. Iwasan natin yun. Yung mga ganyang is pwede yung gamitin sa rebuttal. Kasi sa rebuttal, you can convince pwede kong sabihin sa rebuttal na yung aking patutuo ay hindi pa rin natutulan. Pwede kong sabihin sa rebuttal. Pero hindi ako pwedeng mag-commentary doon sa sagot mo na hindi mo nasagot, hindi mo na ganon. Pero sa objection po, Ustads, pwede kong ibalik na yung tanong po kasi ay ganito. Tapos yung sagot mo ay ganito. Hindi, sa palagay ko po ay hindi po direkta na sinagot yung tanong. Mayroon naman tayong chance para sa objection para i-clarify kung nasagot ba. Kasi may mga pagkakataon na hindi na iintindihan ng tinanong yung tanong, kaya yung sagot ay hindi niya naibigay ng tama. Para sa akin, mas magusto ko ngayong yung sumasagot hindi niya naintindihan. Mas gusto ko. Bakit? Kaya advantage dyan. Ang advantage dyan. Ako naman, for the sake of truth, gusto ko mas naiintindihan mo. Kasi paano natin mabibigyang linaw yung audience na hindi naiintindihan. Halimbawa, magtatanong ako sa iyo ngayon, Ustads, ng ton pailon en hon apipon intruadi para carfo en ercor ministeri kaita Biblia, ano yung sinabi ko, Ustads? Hindi ko alam. O, kita mo? So, walang benefit yun sa audience natin. It means, make it clear sa audience, dahil para sa kanila to.
Ang akin naman na punto, walang katunggali na oo yun, sang-ayon sa gusto ko. Walang katunggali na Yes. sang-ayon siya sa gusto ko. Yung point natin dito, Stans, is let's make it sa audience natin. Linawin natin sa kanila, kaya dapat naiintindihan yung tanong. No? Hindi ako, maaari akong magtanong sa iyo in a way na hindi maintindihan, but for the benefit sa Muslims, sa Muslim community, at sa benefit din ng mga sumusunod sa Christianity, gusto ko naiintindihan nila. At the end of the day, Ustaz, malalaman mo, pag na-convince mo yung mga Christians, ililipat siya sa iyo. Di ba? Pag na-convince ko naman yung mga Muslims, posibleng ilipat sila sa amin. Kasi naunawaan nila. God, our God is not the author of confusion. Malinaw niyang sinasabi sa amin yun. Hindi po pwedeng ililito natin sila. Sa bagay, ang akin to ay, basta ang akin ay, punto ko talaga na may share ko yung, ibig sabihin yung point ko. Yun po, Ustaz. Actually naman, sa debate, ang kalaban kong minsan, tumanda na ako sa debate nito, actually, sir, tumanda na kayo ng debate. So, since ako nag-Muslim, 21 yung edad ko, nagdebate na ako, 21 pang edad ko. Okay, Ngayon, okay. 64 na ang edad ko. Online, live debate, face to face. Kung meron mang veterano sa debating ito, ay sinasabi ko ikaw yun. Walang problema sa akin. It doesn't matter naman sa akin. Ang mahalaga lang talaga dito, Francis, makita ng marami. Itong kuan ko lang, in-express ko lang yung punto ko na sa akin, kasi sa debate kasi, mayroong kontra sa debate na kahit na alam niya, kahit narinig niya, sabi niya, ano to? Ano yun? Hindi ko naririnig eh. Medyo yung cellphone ko, medyo ang sound dito hindi, style din eh. Yung signal defense. Oo, yung signal hindi ko naririnig. Ano ba yun? Another yun, nakasubok na ko dyan ganyan. Tapos, hindi masyadong naririnig sir eh, dito eh. Nakasubok na ko ng ganyan. Another thing, namatay, nawala. Burn out daw. Nag-burn out. Maraming excuse eh. Tapos, alam niyang sagot, yes or no, dapat magsabi siyang yes kasi meron naman talagang dapat magsabi ka ng yes. Supposing, tanungin mo ako, ano bang religion mo ngayon? Islam, Christianity. I want to make it clear naman po sa bagay na ito, yung sa categorical question po natin, pwede po yung both na answer. Pwede po yung yes and no po yan eh. Kasi yung mayroon po kasing tinatawag na false dilemma. Hindi mo siya pwedeng sagutin ng basta yes lang at basta no lang. Ibig sabihin, pwede siya sa kahit anong sitwasyon. Pwede po yun sa ating categorical. Depende na rin sa pagpapaliwanag nung sumagot kung convinced ka ba doon. Kung hindi ka convinced, you can give it sa rebuttal mo. Supposing ayaw niyang magsagot na sa yes or no, pwede niyang sabihin na next question please. Pwede siya magsabi na hindi siya pasok sa yes or no, kaya sasagutin ko siya both. Pwede siya sa yes, pwede siya sa no. Kasi gito yung pananaw ko. Yun. Pwede siya mag-next question kung gusto na. Pero usually, pinapaliwanag yan. Kung bakit. Kasi hindi naman pwedeng next question, walang paliwanag. Pinapaliwanag. So, nagkakaintindihan na tayo. Nga saka na mag-object, kung naubos na ang 1 minute. Basta, Ustaz, ito lang yung gusto kong tandaan. Na kung ano yung tinanong, doon sumagot. Kung anong talata o chapter yung tinanong, doon din natin umpisahan yung sagot. Agree ka ba doon? Hindi ako mag-agree. Okay. Yun yung problema. Kasi kung tatanungin kasi mo halimbawa, supposing specific. yung sa argument mo lang naman kukunin eh. Halimbawa, kung yung argument mo, binanggit mo yung talata, hindi naman ako pwedeng tumalon ng ibang talata. Bawal kasi yun. Hindi naman pwede. Halimbawa, yung argument mo, pinus-examine ko ganito, kasi meron na tayong mga nahuling ganyan, na tinanong dun sa talata niya, pero dahil naiipit siya, lumilipat siya. Ang tawag natin dyan is red herring fallacy. Yan po ay pandaraya, no? Lilipat siya dun sa ibang talata. Kasi dun yung pinipilit niyang patunayan dun. Hindi, yung tinatanong ito. Okay, diba? I agree with it. Okay. Anyway, recorded tayo ng lahat ng pinag-uusapan natin dito. Oo. Ano pa, Stan? Wala ka bang gustong itanong sa akin personal?
Sa pastor po ba kayo? Anong palayaw mo, sir? Mords, yun na po yun. Mods. Taga saan po kayo? Agusan del Sur. Di atay na. Bisaya man dahi ka dong. Titang tulo, Bisaya tang tulo. Bisaya taga Davao. Tagalog lang eh. Kaya nga to kung audience, may audience. I have about, I think, 46,000 yung followers ko. Audience ko mostly at Tagalog. Hindi Cebuano. Yun nga po, Ustads, no? I'm just, just to make it a privilege na rin po doon sa mga audience niyo po na makapanood po sila ng debate na ito. No? And kaya po kami, ako personally, is wala pong sa akin. Ang importante, may present niyo po yung argument niyo. Ang audience po yung bahala kung ano yung pagtimbang-timbang. Wala naman po, kasi kung napansin niyo po yung topic natin, hindi natin kailangan dito magbangayan, di ba? Kailangan mo lang siyang itayo eh. Tapos titingnan ko lang at patutunayan kung hindi mali yun. Di ba? Yun, wala naman personal na natin. Wala naman tayong involvement dito. Yung argument lang naman yung Oo. Otherwise, mahulog sa ad hominem kung personal na. So, ano pa? Doon sa I believe narinig yun ni Mr. Moderator, wala tayong problema. Doon, saan ka pala po ngayon, Ustad? Saan po yung lugar po ninyo? Dito po ako sa Dumaguete City. Dumaguete, Ito po yung Ustad. If ever, na may paliwanag ko lahat ng argument nyo, handa ba kayong bumalik sa pagiging Kristiyano? Kung ang argument ko ay talagang mabali mo, by facts, talagang hindi lang sa yung mga corner-corner, pero talagang babalik ako mag-Kristiyano, magsabadista ako. Sinahamon ko if there is a religion better than Islam, bakit hindi ko ito iwanan? Iwanan ko ito. Okay. Pero ang tanong ko naman din sa iyo, pareho din sa iyo. Ito yung concern ko kasi I have friends na galing po sa Islam. Minsan na rin silang nakipagtunggali sa amin. Argument, katulad ng mga argument na pinag-uusapan natin. And then after 3 or 4 years, hindi na kami nag-uusap, bumalik sila sa pagiging Kristiyano. Later on, they are labeled as murtad. Kaya nagtatago sila. Ano po yung opinion doon? Anong tanong doon? Ano ang tanong mo doon? Kasi pag bumalik sila sa pagiging Kristiyano, na nagbalik Islam na sila, is tinuturing silang murtad, hinahanap sila, pinagbabantaan. Ano po yung masasabi mo tungkol sa ganung sa kanila? Pagtrato. Okay. Kung ako ang sasagot, sabihin ko, we don't have Islamic court and we have no Muslim judges. To settle the problem, criminal crime yan sa Islam, ang makabigay ng judgment yan, ang judge, at saka ang Muslim, hindi bawat Muslim ay law executor. Hindi kami law executor, we are only law propagator, but we are not the executor. Okay? So ibig sabihin po, Ustads, is extreme na yon. Yung halimbawa po, pag umalis sa Islam is, actually, hindi naman po ako, kasi si Ustads, si Dawood, si Dave, yung nagbalik sa Katoliko. I believe, hindi naman siguro siya pinagbabantaan o hindi naman siguro siya pinapapatay ng kasi ang sa lang sa Islam walang gano'n na pero individual, kung mayroong mang papatay sa isang tao, individual na yun, hindi na yun about kasi sa Islam dalhin mo sa korte. Dalhin mo sa korte, mayroong litigation pa yan, totoo ba yan? Alam mo ba ang murtad, ang pinakamahirap papatunayan ang murtad bakit? Pag ang murtad